At dadako po tayo sa ating aralin. Nasa epilogue na po tayo ng ating pag-aaral ng sulat ni Apostol Juan. Ang ibig sabihin po ng epilogue, section or speech at the end of a book or at the end of a play that serves as a comment on or a conclusion to what has happened. Ibig sabihin, pangwakas na pananalita. Kaya sa title po natin ngayon, nitong John chapter 21, ay ang huling kabanata. Bago po natin basahin yung mga talata dito sa ating pag-aaral, ang version po ng Biblia na ating gagamitin ay sa Tagalog, ang bagong ang Biblia. At sa English po ay King James Version. Ito po ay lesson number 59 na sa ating sermon series sa Ang Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan. Matapos nating makita ang buhay, ang mga ginawa, ang pangangaral, ang pagkamatay at ang muling pagkabuhay ni Jesus, at atin din pong nakita ang pagkakaroon ng pananampalataya ng mga alagad at pagkakaroon ng pananampalataya ng mga naging tagasunod ni Jesus. Then nakita din po natin sa aklat na ito yung mga babala sa mga hindi sumasampalataya. Ngayon para sa atin po, ano na ngayon? Yung sa ating mga natutunan, ano naman ngayon? No? Matapos nating marinig, matapos nating matanggap ang Ebanghelyo, matapos na magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon natin siya, na siya ay nag-alay ng kanyang buhay sa ikaliligtas natin, ano na po ngayon? No, bilang mga nagtataglay ng pananampalataya, ano ang gagawin mo sa pananampalatayang meron ka? Sa katotohanan naman po at sa kabuuan, nasasagot naman natin yan madalas na yung tanong na yan sa mga iniiwanang aral at mensahe sa bawat pag-aaral natin ng sulat na ito. Sa halos pinag-aralan natin ito ng mahigit 1 taon, no, na lingguhan na pag-aaral natin dito sa Gospel according to Apostle John. Ngayon po, bagamat marami pang katuruan, marami pang aplikasyon ang ipapaalala sa atin itong aklat na ito at ng kabanatang ito, sa ating pag-aaral ngayon, ang bibigyan diin natin ay itong chapter 21 ay maipakita pa sa atin kung paano pa dapat ilapat sa ating buhay ang taglay nating pananampalataya kay Jesus. No, na sa ating pagsunod sa Panginoon, umasa tayo na siya ay ating kasama, na siya ay nakasuporta at handang magkaloob na provider ang Panginoon ng ating mga pangangailangan. At sa ating paglilingkod sa Kanya, makita natin yung layunin sa pagkatawag at kaugnayan natin bilang mga alagad din na nagpapahayag ng salita ng katuruan ng ating Panginoon. Itong chapter 21 ay 25 verses pong itong pag-aaralan natin na hinati natin sa 3 pangunahing punto ayon sa eSword. No, yung eSword po yung Bible app na gabay natin sa pag-aaral ng Biblia. Ito po yung mga pangunahing punto. Sa una po, nagpakita si Jesus sa 7 alagad. Sa verse 1 ng sulat ni Apostle John sa chapter 21, pagkatapos ng mga bagay na ito, no, after these things, ano po ba yung mga natapos na yan? Yung muling pagkabuhay ni Jesus, ay nagpakita siya ng 2 beses sa kanyang mga alagad. Then nakapaloob din po doon yung pagbibigay ng kapayapaan ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Yung pagpapaalala niya na isinusugo niya ang kanyang mga alagad katulad ng pagkasugo sa kanya ng Ama. Yung pagpapakita niya kay Tomas na nagdududa nung pasimula. Di ba? Yan yung mga nangyari, yan yung mga natapos. At itong kasunod na pangyayari ay sinasapantahan nating naganap sa pagitan ng day 8. Kasi, di ba, sa day 1, unang nagpakita ang Panginoon sa mga alagad. Sa day 8, yun yung second time na nagpakita ang Panginoon. At dito, no, sa chapter 21. So, sinasapantahan natin. Sa pagitan po ng day 8 na yon at day 40, bago umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, bago siya muling bumalik sa langit, nangyari itong muling pagpapakita ng Panginoon. Saan siya nagpakita? Nagpakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng
Tiberias or Tiberias. Remember po, nasa Judea noon ang mga alagad kung saan nagpakita ang Panginoon sa kwarto. Di ba? Kung saan sila nagkakatipon tapos lumitaw sa gitna nila, nasa Judea yon. So dito po, sa chapter 21, lumipat na sila sa Galilea. Yung Sea of Tiberias, tinatawag din po itong lawa ng Genesaret o Sea of Galilee. Ang Galilea po, yung lugar kung saan, di ba, sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, sinabi niya na magkakatipon sila dito sa Galilea. Kaya itong mga alagad nasa meeting place na, nasa meeting location na, nasa Galilea na ang mga alagad. At sa kasunod po, at siya'y nagpakita sa ganitong paraan. So, pansinin po natin, yung account ni Apostle John kung paano niya dinidescribe nung makita nila ang Panginoong Hesus. Ito yung pangatlong pagpapakita ng Panginoon. Ngayon, ang ibig sabihin po nito, nagpakita si Jesus sa maluwalhating kalagayan, yung glorified state. Kaya mamaya, mababasa natin na maaaring isa sa mga dahilan, kaya hindi agad nakilala ng mga alagad si Jesus, kasi nga, yung kalagayan ng Panginoong Hesus ay nasa glorified state. So, katunayan po muli ito sa pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo na meron siyang physical body, pero nasa maluwalhating kalagayan. So, ganun siya nagpakita sa mga alagad, no? Sa 11 natitirang alagad, sino-sino ngayon itong nakakita dito kay Jesus sa tabi or sa dagat ng Tiberias? Ayon kay Apostol Juan, 7 po sila. Sa verse 2, magkakasama noon sina Simon Pedro, si Tomas na tinatawag na kambal, si Nathaniel na taga Cana ng Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo, 2 po yon, at 2 pa sa kanyang mga alagad. So, 7 disciples po ito. At ayun nga po dyan, nasa Galilea na sila, magkakasama itong 7. Sa verse 3, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sinabi nila sa kanya, kami ay sasama rin sa iyo. Sila'y umalis at sumakay sa bangka. So, yung 7 ay pumalaot. No? Makikita natin dito siguro, habang naghihintay sila sa kanilang Panginoon, maaaring naisip nila, balik kaya muna tayo sa dati nating ginagawa. Or baka maaaring naisip nila na, or lalo itong si Apostle Peter, no? Ano ba gagawin natin ngayon dito? Anong gagawin natin? After na muling mabuhay ang Panginoon, ano na yung kasunod? No? Maaari kayang nawalan sila ng direksyon dahil nawala yung leader nila? O nga, nakita na nila na muling nabuhay ang Panginoong Hesus, pero hindi na katulad kasi ng dati na araw-araw nilang kasama ang Panginoon. So, naisip kaya nila, balik na lang kaya tayo sa dati nating ginagawa. Balik na lang kaya tayo sa dati nating hanap buhay, ang pangingisda. Sabi po ng ilang mga Bible commentary sa talatang ito, pagpapakita daw po ito ni na Peter at ng ilang mga alagad ng kanilang pagsuko sa full-time na ministry na ilang taon nilang ginagawa. Or marahil iniisip daw po nila na habang hinihintay nilang Panginoon, ilaan muna nila yung kanilang oras kung saan sa palagay nila ay profitable sila or kikita sila o kaya matutustusan yung kanilang pangangailangan, or kung meron silang pamilya, kung meron silang magulang, meron silang mga pangangailangan. So, maaaring iniisip din nila, habang hinihintay natin ang Panginoon, wala pa naman dito. Ilagay muna natin yung ating oras sa kung saan sila makakapaghanap buhay. Kaya lang, ito naman yung nangyari. Sabi po dito, nang gabing iyon, wala silang nahuli. Mga professional na mangingisda po itong mga to, no? 7 sila. Kung hindi man ganun ka-eksperto yung mga yan, masasabi pa rin nating experience ng mga mangingisda yan, sina Pedro. Pero magdamag silang, buong gabi silang nanlambat. Naghagis ng lambat, pero wala silang nahuli. Kaya nung mag-uumaga na, balik na sila sa pangpang, sabi po dito sa kasunod, ngunit nang mag-uumaga na, si Jesus ay tumayo sa tabing dagat. Subalit, hindi nakilala ng mga alagad na iyon ay si Jesus. Maraming factors po na kung bakit hindi nila agad nakilala ang Panginoon. Maring dahil nga po yun sa glorified state
yung katawan ng Panginoon, nasa maluwalhating kalagayan, or dahil madilim pa, no? Mag-uumaga pa lang pa daw po, sabi diyan. O kaya sa distansya nila, kasi nasa bangka yung mga alagad, tapos ang Panginoong Hesus nakatayo sa tabing dagat. Pero habang binabasa ko po yung talatang ito, na-imagine ko rin kung ano kaya yung naisip ng mga alagad, yung 6 na sumama kay Peter na mangisda. Siguro, ano ba naman tong naisip mo, Pedro? Walang nangyari. Inumaga na sila, nakabalik na sila sa pangpang, wala silang nahuli. Kasi sabi ni Peter sa kanila kagabi, mangingisda ako. So sumama yung 6. Eto ngayon, magdamag silang ng isda. Pabalik na sila, pauwi na sila, wala silang nahuli. At tapos may nakita silang nakatayo sa tabing dagat na may sinasabi sa kanila may sinasabi itong nakikita nilang lalaki. Sa verse 5, sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga anak, mayroon ba kayong nahuling isda?" Sumagot sila sa kanya, "Wala." No? Tinawag ni Jesus na mga anak, parang common expression daw ito sa kanila noon ng mabuting pakikitungo or pakikipagkaibigan. At kung mapapansin po ninyo sa King James Version ng isda, ang nakalagay dyan ay meat. No, ibig sabihin naman daw po dyan, meron ba kayong anything eaten with bread? No, so yung meat po, hindi literal lang na karne, no, kundi pagkain na pwedeng partner ng tinapay. So parang ganun daw po yun, ayon sa nakasanayan nila noon. Ngayon, ang sagot ng mga alagad, wala. No, inaamin nila na wala silang nahuli. Pero syempre, dahil ang Panginoong Hesus yan, malamang sa malamang, alam naman talaga ng Panginoong Hesus na wala silang nahuli. Ngayon, ito yung kasunod na nangyari. Binigyan sila ng instruction ng Panginoon. At pakinggan natin yung instruction sa kanila. No? Then, obserbahan natin yung kanilang response. Sa verse 6, at sinabi niya sa kanila, "Ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at mayroon kayong makikita." Inihulog nga nila at hindi na nila ito mahila dahil sa dami ng mga isda. At maganda din yung pagkakasalin sa English, no? Cast the net on the right side. Sabi po dito, walang tanong na walang question. Itong mga alagad, sumunod sila eh. Pagod na yung mga yan. Frustrated na yan. Malungkot pa nga yan kasi namatayan sila ng leader, di ba? Tapos frustrated yan, pagod na, puyat pa kasi wala silang nahuli. Pauwi na sila, malapit na sila sa pangpang. Kung sa bandang malalim nga, magdamag silang nanlambat, wala silang nahuli. So dito pa kaya? Pero walang tanong. At kahit hindi pa nila kilala yung sino ba itong nagbibigay sa kanila ng instructions, sumunod sila. Pinapakita sa atin ang talatang ito na maging sa mga oras na ito, pinoprovide ng Panginoong Hesus ang pangangailangan ng mga alagad. Remember po, after resurrection na ito, noon, no, bago mamatay ang Panginoong Hesus, araw-araw nilang kasama, malamang sa malamang pinoprovide ng Panginoon yung kanilang needs. Eto, after resurrection, makikita pa rin natin dito, hanggang sa pagkakataong ito, pinoprovide ni Jesus ang pangangailangan nila, pinapatibay ni Jesus ang pagtitiwala nila sa Panginoon, at ipinapakita ni Jesus yung kanyang authority maging sa kalikasan. At sa puntong iyan, sa mga nangyayari na yan, na pagtanto ni Apostol Juan, kung sino ito, at ano ba itong nangyayari ngayon. Nakilala niya, alam niya na yung lalaki sa tabing dagat ay ang Panginoong Hesus. Kaya ang kasunod, sabi niya, kaya't ang alagad na minamahal ni Jesus, si Apostle diyan to, no, ay nagsabi kay Pedro, ang Panginoon yun. Kaya't nang marinig ni Simon Pedro na iyon ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kanyang tunika, sapagkat siya'y walang damit, at tumalon sa dagat. So dito po, makikita natin, si Juan yung unang nakaunawa sa nangyayari, si Pedro naman yung unang humakbang or kumilos. Parang katulad sa, naalala nyo yung pagtakbo nila papuntang libingan. Si Juan yung nauna, pero si Pedro mabilis pumasok. No, huminto saglit si Juan, tinignan niya yung sitwasyon, inunawa niya, sinilip niya muna. Pero si Pedro, agad-agad pumasok ng libingan. Dito parang ganun din po, no? Sabi sa kanya ni Juan,
Peter, ang Panginoon yun. Nung nagbihis agad si Pedro, tapos tumalon agad sa dagat. Walang pag-aatubili na gusto niyang makita ng malapitan ang Panginoon. Pero makikita natin dito, minsan talaga padalos-dalos talaga itong si Pedro. Siya yung may idea na mangisda sila. Ngayong marami na silang huli, iniwanan naman niya yung kanyang mga kasama. Kaya tingnan niyo po yung nangyari sa mga alagad. Subalit ang ibang alagad ay lumapit sa bangka na hila ang lambat na puno ng isda, sapagkat sila hindi malayo sa lupa, kundi halos 10 metro ang layo. Napuno ng isda ang lambat nila. Yung mga alagad po, nagsikap, naghanap buhay, magdamag, para sa pagbabaka sakaling meron silang makikita na pantustos sa kanilang pangangailangan. Pero walang nangyari sa ginawa nila. Ngayon, ito, nagpakita sa kanila ang Panginoon, nag-provide ng kanilang pangangailangan. At sa verse 9, nang sila'y makadaong sa lupa, nakakita sila roon ng mga nagbabagang uling at may isdang nakalagay sa ibabaw at tinapay. Dito po sinasabi ng ilang mga Bible commentators na pagpapakita daw po ito ng malapit na relasyon ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga alagad. Ipinaghanda sila ng isang salo-salo. Ipinaghanda sila ng isang almusal. At sa verse 10, sinabi sa kanila ni Jesus, dalhin nyo rito ang ilang isdang nahuli ninyo ngayon. Or iahon ninyo or dalhin sa tabing dagat yung mga nahuling isda. Sa kasunod, kaya't si Simon Pedro ay sumampa sa bangka at hinila ang lambat sa lupa na puno ng malalaking isda na 153. At kahit gayon, karami ay hindi nasira ang lambat. Tingnan niyo yung pagkaka-account ni Apostle diyan, and mapapansin natin dito, merong dalawang hindi pangkaraniwang pangyayari yung makikita natin dito. Una, nagkaroon sila ng maraming huling isda. Magdamag na nga naman sila ng isda pero wala silang nahuli. Ngayon, marami na. Yung ikalawa na hindi pangkaraniwan dito, hindi nasisira yung lambat. Hindi naman design sa ganyan yung lambat na yan. Pero dahil napuno, tapos ito, nakikita na sasaksihan ni Apostle diyan, hindi nasira yung lambat. Kadalasan po, yung mga mangingisda, practice na mga mangingisda yan, inaayos nila yung kanilang huli sa pampang or sa tabing dagat. At dito po, nabilang ni Apostol Juan kung gaano karami yung huli nila. Sabi po dyan, 153 na malalaking isda. 153. Wala naman niyang ibig sabihin sa pagbanggit ni Juan ng bilang na 153. Sa iba kasi hinahanapan niya ng meaning, ng code, or wala po yan, kundi pagpapakita po yan sa atin na may mabuting kredibilidad ang may akda ng sulat na ito na kaya niyang magbigay ng mga ganito kalinaw na detalye sa kanyang totoong nakita, sa kanyang totoong nasaksihan. So yan lang po yung ituturo niyan sa atin kung bakit niya binanggit pa yung malalaking isda at yung bilang na 153. Credibility ni Apostle dyan na totoong nandun siya at nasaksihan niya at kaya niya magbigay ng detalye ng ganyang kalinaw. At sa kasunod na talata po, sa verse 12, sinabi sa kanila ni Jesus, halik kayo at mag-almusal. Sino man sa mga alagad ay hindi nangahas na siya'y tanungin, sino ka? Yamang alam nila na iyon ay ang Panginoon. So marahil po kaya ganito yung pagkakasulat ni Juan dito. Maaring kahit malapitan na nilang nakikita si Jesus, maaring may pagtataka sila na, ikaw ba yan? Ikaw ba yan, Panginoon? Ikaw ba yan, Lord? Or sino ka? May gano'n, para bang gusto nilang magtanong pero walang nangahas. Kasi alam nila, Panginoon yon. Alam nila, si Jesus yon. Pero hindi na katulad nung dati na kasama nila noon ang Panginoong Jesus. Ang pagpapakitang ito sa kanila ni Jesus, mula nang siya'y nabuhay muli, dito kasi po, kaya may ganyan, ay nasa maluwalhating kalagayan nga po ang katawan ng Panginoon. So walang nangahas na tanong, sino ka? Alam na nila yan.
na yun ang Panginoong Hesus. Pero meron sila nakikitang kakaiba ba? Or hindi katulad or hindi pangkaraniwan nung mga dati nung una pa sila magkakasama. At sa verse 13, lumapit si Jesus, dinampot ang tinapay at ibinigay sa kanila pati ang isda. Nagkaroon sila ng salo-salo na ipinaganda ng Panginoong Hesus. At pansinin niyo po, no, kung paano ipinaghanda at isinerve ng Panginoong Hesus yung kanilang pagkain para sa mga alagad. Pinapakita dito sa atin na maging sa pagkabuhay maguli ng Panginoon, pinaglingkuran niya ang kanyang mga alagad. Ipinapakita sa atin nung nasaksihan ni Apostle John na naghanda ang Panginoong Hesus ng kanilang almusal, ng kanilang makakain, tapos isinerve pa nila sa kanya. Paghahanda po ito sa atin na yung mga susunod na talata na ating babasahin ay pagpapaalala sa mga alagad, particular po kay Apostle Peter, kung ano nga ba yung kanilang mga gampanin. Na bilang unang pinaglingkuran ng Panginoong Hesus, bunga noon na sila yung unang pinaglingkuran, maglilingkod din sila sa Panginoon. At sa verse 14, ito yung huling talata ng ating unang punto. Ito nga ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. Pagkatapos na siya'y bumangon mula sa mga patay. Third time kasi nga, nung day 1, katulad na nabanggit natin, nung pagkabuhay muli ni Jesus, nagpakita siya sa kwarto. At yung ikalawa, yung second time, nung day 8, nakasama na doon si Tomas. At ito na, yung kasunod, yung third time. Ngayon po, ang epekto nito kina Pedro at sa iba pang mga alagad, pagkamangha kay Jesus. Kasi sila na dalubhasa or kaya maalam sa pangingisda, walang nahuli. Kahit nasa area sila ng expertise nila, wala silang nagawa or hindi sila nagtagumpay sa ginawa nila. Ipinapaalala dito ng Panginoong Hesus kung sino siya. Na kapag sinunod nila yung instruction ng Panginoong Hesus, nagiging mabunga sila. At ang tagpong ito, para sa mga mangingisdang eto, yung mga alagad niya, ang pagpapakita sa kanila at paggawa ng himala ni Jesus ay pagpapaalala sa kanila ng dahilan ng unang pagkatawag sa kanila ni Jesus na maging mga alagad o fishers of men. Related daw po ito dun sa account ni Luke, no? Kung yung sa unang pagtawag sa kanila ng Panginoong Jesus. So, pagpapaalala ito sa kanila or pagpapakita sa kanila ng dahilan ng unang pagkatawag sa kanila ng Panginoong Jesus. Dahil matapos bigyan ni Jesus ng tinapay at isda yung mga alagad, matapos niyang iserve, paglingkuran, pakainin yung kanyang mga alagad, kakausapin ng Panginoong Jesus si Apostle Peter tungkol sa pagpapakain naman sa mga tupa ng Panginoon. Yan po yung ikalawang punto ng ating aralin, no? So yung una, nagpakita si Jesus sa 7 alagad. Yung kasunod, si Jesus at si Pedro. Ang sabi po ng iba, reinstatement daw po ito ng leadership ni Apostle Peter na nawala sa kanya dahil tinanggi niya ng 3 beses ang Panginoong Jesus. Pero hindi po ganun, ano? Nung binabasa, nung pinag-aaralan po natin po, ito mukhang hindi ganun kasi ang mga talatang ating sunod na mababasa, naglalaman ng patungkol sa humble service at pagmamahal. Walang binabanggit sa leadership. So, binibigyan dito ni Jesus ng pagkakataon si Pedro na papagpakumbabain niya yung kanyang sarili kumpara sa mga alagad. Dahil kung maalala po ninyo, bago arestuhin ang Panginoon noon, buong pagmamalaki na sinasabi ni Pedro sa Panginoong Jesus na lahat man ng alagad tumalikod sa iyo, Lord. Lahat ng mga kasama ko, lahat ng mga alagad ay tumalikod sa iyo. Ako na si Pedro, hindi kailanman tatalikod sa iyo. Ganon malaki si Apostle Peter bago arestuhin ang Panginoong Jesus. So dito po sa ating pinag-aaralan, binibigyan ni Jesus ng pagkakataon na maging humble, no? Na maging mapagpakumbaba itong si Pedro. Basahin po natin yung pag-uusap ng Panginoong Jesus at ni Apostle Peter. Sa verse 15, pagkatapos nila makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya,
pakainin mo ang aking mga kordero. Yung tanong dito ni Jesus na minamahal ba siya ni Pedro, sa Greek word po niyan, kung paano isinulat ni Apostol Juan ang kanyang sulat sa Grego, ay agapao, o yung dakilang pagmamahal, or yung highest form of love. So yung tanong ni Jesus Christ kay Apostle Peter, highest form of love na pagmamahal. Ang sagot ni Pedro, na masasabi din naman nating tapat siya sa kanyang sagot, sa Greek word, phileo, na pagmamahal. Ibig sabihin po, personal na pagmamahal bilang kapatid or kaibigan. So, wider o kaya deeper yung tanong, pero yung sagot ni Peter, bagamat mahal niya, pero sa phileo na pagmamahal. Ang sinabi sa kanya ni Jesus, sa sagot niya ng yon, feed my lambs. Siguro po kung tayo si Pedro, iniisip natin, sana okay na yung sagot ko. Sana nasatisfy na yung Panginoon. Kaya lang after nito, 2 beses pa siyang tatanungin ng Panginoon. Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. So, ganun din po dito, no? Kumbaga yung tanong, Peter, do you deeply, really love me? Highest form of love, eh. Ganun pa rin yung, yung sagot ni Peter, phileo love. Sa pagkakataong ito, maaaring binibigyan talaga ni Jesus si Pedro ng pagkakataon na suriin niyang mabuti yung kanyang sarili at matuto siya ng totoong pagmamahal at pagpapakumbaba. At ganun pa rin yung sagot ni Peter, phileo na pagmamahal, eh. Ang kasunod na sinabi ni Jesus kay Pedro mula sa feed my lamb, dito po ay may variation ng konti, no? Feed my sheep. Alagaan mo ang aking mga tupa. Nabanggit ko na pagpapakumbaba kasi mahirap sa isang tao na pakainin, mahirap sa isang tao na alagaan ang tupa ng Panginoon kung full of pride tayo. Kung full of self ang isang tao, napakahirap niyan na alagaan ang tupa ng Panginoon, pakainin ang tupa ng Panginoon. Kaya binibigyan siya ng opportunity dito na maging mapagpakumbaba. At malaman niya, matutunan niya yung totoong pagmamahal. At hindi pa tapos ang Panginoong Hesus, no? Sa kasunod po, sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Ito may reaction na nakaragdagang reaction si Pedro. Nalungkot si Pedro sa pagkatatlong ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ayan, ang tanong dito ng Panginoong Jesus, simple love na, phileo na. Ang sagot pa din dito ni Pedro, mahal niya ang Panginoon, phileo pa din. No? Nakita natin na mahal nga ni Pedro si Jesus, pero kailangan niyang maunawaan na ang pagmamahal niya sa Panginoon ay hindi kasing dakila ng pag-aakala niya. Ang patunay na totoong minamahal niya si Jesus, sinasabi sa kanya ng Panginoong Jesus, alagaan at pakainin niya ang mga tupa ng Panginoon. So yun pala yung patunay ng totoong pagmamahal sa Panginoong Jesus. Inaalagaan, pinapakain ang mga tupa ng Panginoon. Kung talagang mahal ni Pedro ng dakila, ng malalim na at totoong pagmamahal si Jesus, aalagaan niya kung paano inalagaan ng Panginoon at kung paano isinakripisyo ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili para sa kanyang mga tupa. Kaya deeper and wider love, no? Ang pag-ibig kay Jesus hindi lang sinasabi, hindi lang sinasalita, kundi na ipapakita po yan sa pamamagitan ng mapagpakumbaba at may sakripisyong paglilingkod sa Panginoon. So ito pong mga mangingisda, no? Mula sa pagpapaalala sa kanila kung paano makakahuli ng isda sa pamamagitan po yun ng pagsunod sa instruction ng Panginoon. Ito tungo sa kung paano naman dapat pangalagaan ang mga tupa ng Panginoon. Mula sa paano kayo makakahuli ng mga isda? Sumunod sa instruction ng Panginoon. Ito, itinutuloy, pinapalago, pinapagpatuloy sa kung paano dapat nilang pangalagaan ang mga tupa ng Panginoon. Mula sa pagiging mangingisda,
patungo sa pagiging tagapangalaga. Pagtuturo po ito sa atin na hindi lang tayo basta mag-aakay patungo kay Jesus. Hindi lang tayo magdadala ng mga tao na makalapit kay Jesus. Kundi magpapalakasan tayo, magdadalahan tayo, pangangalagaan natin ang isa't isa, spiritually, pakakainin natin at aalagaan natin ang isa't isa. Kaya po ang discipleship, yung mission ng discipleship, tuloy-tuloy na proseso ng paglago at paglilingkod sa Panginoon. So kung minamahal natin si Jesus, dapat nagiging katulad niya tayo. Sa kasunod na talata po, babanggitin ng Panginoong Jesus kay Pedro kung anong klase ng kamatayan ang dadanasin ni Pedro, kamatayan ng katulad sa nangyari sa Panginoon. Basahin pa natin itong verse 18. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binibigkasan mo ang iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Itong iunat mo ang iyong mga kamay, Greek literature for crucifixion daw po yan. Crucifixion. Parang technical idiom na ginagamit nila sa mga pananalita at mga pagsusulat nila noon na ang ibig sabihin po ay ditong iunat mo ang iyong mga kamay ay pagkapako sa krus. At sinasabi po sa kasaysayan na sa Roma po, sa lugar ng Roma, doon namatay si Pedro sa crucifixion, pagkapako sa krus. Actually, sabi nila upside down pa daw po. At sa verse 19, ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung sa anong kamatayan luluwalhatiin niya ang Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Follow me. Kaya pala ganun ang sinabi ng Panginoon kay Pedro sa verse 18. Ang sasapitin niyang kamatayan, yung katulad ng halos kung paano namatay ang Panginoong Jesus. Ito sabi niya dito yung purpose. No? Luluwalhatiin niya ang Diyos sa kanyang or anong klaseng pagkamatay niya. At pagkatapos, sinabi pa ni Jesus, sabi niya dito, sumunod ka sa akin, sabi niya kay Peter. Pinapakita nito kung gaano kaseryoso ang pagsunod sa Panginoon. Sinasabi ni Jesus kay Pedro, alagaan mo yung aking mga tupa, tulad ng pag-aalaga ko. Pakainin mo yung aking mga tupa, tulad ng pagpapakain ko. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka. Magbunga man niya ng hirap, umabot man niya ng kamatayan o parehong kamatayan ng Panginoong Jesus. Tulad man niya ng hirap at tulad man niya ng kamatayan, ang sapitin mo, follow me. Yan yung sinasabi ng Panginoong Jesus kay Apostle Peter. So mabigat ito, no? Kasi ipinapaalam dito ng Panginoong Jesus kay Pedro yung obligasyon niya, yung gampanin niya na sumunod sa Panginoon sa landas na itinakda para sa kanya, ang alagaan ang mga tupa ng Panginoon. Sa ikatlong punto po at huling bahagi ng ating pag-aral dito sa chapter 21, ito po yung ikatlo, si Jesus at ang alagad na minamahal. Sa verse 20, pagtalikod ni Pedro, nakita niya ang alagad na minamahal ni Jesus na sumusunod. Siya rin iyong nakahilig sa malapit kay Jesus sa hapunan at nagsabi, Panginoon, sino ang magkakanulo sa iyo? So ang tinutukoy po dito, si Apostol Juan, yung writer ng aklat na ito. At mapapansin nga natin, hindi lang sa talatang ito, no, kundi sa halos buong sulat o buong aklat na ito ni Apostle John, hindi niya binabanggit yung kanyang pangalan kapag siya yung tinutukoy. Isang maaaring dahilan daw po, traditional Jewish style of writing daw yan. Hindi binabanggit ng may akda ng sulat yung kanyang pangalan. Pero malinaw po yan si Apostle John po yun. No? Kaya siya yung nakita ni Pedro sa kasunod na talata. Nang makita siya, yung dinidescribe kanina sa verse 20, si Apostle John. Nang makita siya ni Pedro ay sinabi niya kay Jesus, Panginoon, paano naman ang taong ito? Nabanggit po kasi ng Panginoon Jesus, kung mamamatay si Pedro by crucifixion daw po, so ang naging concern ni Pedro, paano siya?
ako pala, ganun ako mamamatay. Paano naman itong si Juan? Ang sagot ni Christ sa verse 22, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. So, yung point of emphasis ulit, no, inulit-ulit dito, sumunod ka sa akin. Ang dapat pakinggan dito ni Pedro yun, yung sinasabi ng Panginoon na sumunod ka sa akin, follow thou me. Kaya lang, siguro naging concern ni Pedro na, kung sasapitin niya nga naman yung ganong klase ng kamatayan, paano naman yung iba? Tulad nitong nakita niya, si Juan. Ngayon, itong sagot dito ni Jesus, yung naging dating sa iba, hindi na daw makakaranas ng kamatayan si Apostle John sa verse 23. Kaya't kumalat ang sabi-sabi sa mga kapatid na ang alagad na iyon ay hindi mamamatay. Subalit hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating ay ano nga sa iyo. So nagkaroon ng misconception, nagkaroon ng fake news tungkol kay Apostle John. Kaya marahil sinama dito ni Juan, dito sa kanyang sulat, itong narinig niya, nasaksihan niya, nalaman niya na ito yung sinabi talaga kay Peter, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga sa iyo? Hindi sinasabing hindi siya mamamatay. So sinama ito ni Apostle John para maliwanagan yung marami na hindi naman sinabi ng Panginoong Hesus na hindi mamamatay yung alagad na yun. Or mananatiling buhay si Apostle John hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi naman gano'n. Kundi po ang sinasabi ng Panginoon kay Pedro, kung mamamatay ka, Pedro, at si Juan naman ay decision kung manatiling buhay, wala ka na doon. Hindi mo na problema yon, hindi mo na dapat concern yon. So dito po, itinatama ni Apostle John yung kumalat na maling sabi-sabi patungkol sa kanya na hindi na nga daw siya makakaranas ng kamatayan. At ang maganda makita din po natin dito kung paano tinapos ni Apostle John yung kanyang sulat sa pamamagitan ng pagbibigay diin na hindi lang sa pagiging mabuting tao, kundi sa pagbibigay diin sa pagmamahal kay Jesus na may papakita sa mapagpakumbaba at may sakripisyong pangangalaga sa mga tupa ng Panginoon. Yun daw po yung visible demonstration ng pag-ibig kay Kristo ng isang mananampalataya. Yung mapagpakumbaba at may sakripisyong pangangalaga at pagpapakain sa mga tupa ng Panginoon. At sa huling dalawang talata ng sulat na ito ni Apostle John sa verse 24, ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito at ang sumulat ng mga ito at nalalaman namin na ang kanyang patotoo ay tunay. Paglilinaw ni Apostol Juan na siya nga yung sumulat at siya nga yung nagpapatotoo ng lahat ng mga nakasaad dito, lahat ng mga binasa natin at nakita nating mga tagpo sa sulat na ito ay tunay na nangyari, totoong nangyari ayon kay Apostle John. Sa kasaysayan na isulat daw po ito ni Apostle John noong siya ay may edad na, no, matanda na, at yung mga alagad o yung ibang mga apostol nangangamatay na. At yun nga, maraming sabi-sabi, maraming maling balita ang kumakalat patungkol sa kanya, pati lalo na patungkol sa Panginoong Hesus. Kaya isinulat niya ito upang malaman ng marami ang katotohanan. At sa katotohanan, kanilang sasampalatayanan ang Panginoong Hesus. At sa verse 25, subalit marami pa ring ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa sa palagay ko, kahit sa sanlibutan mismo, ay hindi magkakasya ang mga aklat na isusulat. Mga huling pananalita dito ni Apostle John, nagpapatotoo na sapat ang lahat ng nakasulat or naisulat niya sa aklat na ito. Na mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 21, bagamat marami pa daw po ang hindi naisulat, pero sapat na po yung naririto sa aklat na ito bilang patotoo na yung sino mang sasampalataya sa Panginoong Hesus, na siya ang Kristo, na siya ang umako ng parusa ng kasalanan ng sanlibutan, na ang Panginoong Hesus ang namatay at muling nabuhay, na sa pamamagitan ni Hesus pinatawad ang ating mga kasalanan, ang sino mang sasampalataya sa Panginoon, magkakamit po ng buhay na walang hanggan. Sapat po yung mga naitala na isulat ni Apostle John, kahit marami pa siyang hindi na isama. At yung babala, meron din. Ang sino man daw pong hindi sasampalataya, mapapahamak. Ang sulat na ito ni Apostle John
ang kokompleto po or magpapatibay sa kabuuan ng katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. At ito nga po sa chapter 21 ang paalala sa atin tulad ng kalagayan ni Peter, ano ba yung dapat nating gawin? Ano yung dapat gawin ng isang alagad sa pagsunod sa Panginoon? Nawa makita natin yung paghihikayat sa atin na maglingkod ng may kapakumbabaan sa Panginoon. Ang ibigin natin si Jesus at maipakita natin or maipapadama natin yung pag-ibig natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pangangalaga natin, sa pamamagitan ng pagpapakain natin sa mga tupa ng Panginoon. Kanina po sa pasimula, sa mga pambungad nating mga tanong tulad ng bilang mga nagtataglay ng pananampalataya, ano na ang gagawin mo sa pananampalatayang meron ka? Ang paalala dito sa atin sa chapter 21, tulad ng sinabi ni Jesus kay Pedro, sumunod tayo sa Panginoon. At ipakita natin yung pagmamahal kay Jesus sa pamamagitan ng pangangalaga sa kanyang mga tupa. Feed my lamb, feed my sheep. Kung mahal natin ang Panginoon. At ito pong ebanghelyo ayon kay Apostol Juan sa kabuuan na mula chapter 1 hanggang chapter 21 na ating napag-aralan, naghahatid po yan sa atin ng una. Narito po yung mga babala, yung mga warning na ang sino mang nakakita sa Panginoon, na ang sino mang nakarinig ng katuruan ng Panginoon, na sino mang nakasaksi ng kanyang mga himala sa pamamagitan ng mga sulat na ito, at hindi pa din po sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, na tinatalikuran pa din si Jesus, na ipinagpapalit pa din ang Panginoon sa mga pansamantalang mga bagay, sa mga kung ano-anong pinagkakabalahan, kayamanan, kung ano-anong mga pansamantalang mga bagay. Kung ipagpapalit daw po ang Panginoon at hindi tunay na sasampalatayanan, mapapahamak daw po. Yun yung babala. At ikalawa, ito pong sulat ni Apostol John ay naghahatid sa atin ng mabuting balita ng kaligtasan. Na dakila ang pagmamahal sa atin ng Amang Diyos, na handa siyang isugo ang kanyang anak para umako ng parusa at mamatay para sa atin at dahil sa ating mga kasalanan. At ang sino man daw pong sumasampalataya sa Panginoong Hesus, magkakamit ng buhay na walang hanggan. Dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa sermon series ng Gospel according to Apostle John. Purihin natin ang Panginoon. Po ay nanginahabang ang bawat isa na lalo pang nahayag ang dakilang pagmamahal at pagliligtas sa atin ng Diyos, na lalo pang tumibay ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. At tayo po ay nagtamo ng karunungang nagmumula sa Diyos na ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay. So tanggapin po natin at ipamahagi natin sa iba ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng kaligtasan. At patuloy rin po ang aming paghihikayat at pagpapaalala sa bawat isa na tuloy-tuloy rin po kayong maglaan pa ng mga pribadong oras sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid. Magtatapos po tayo sa ating sermon series sa Ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless you po. At tayo po ay muling mananalangin.